Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan hindi mo na nais na ipagtuloy ng todo ang pagsagawa ng isang gawain dahil gusto mo lang talagang makalaya sa gawain na iyon. Gusto mo lang matapos. Ikaw rin ba ay nagsasabi ng bahala na? Sa kontekstong yan, ang pariralang bahala na ay isang tanda ng pagsusuko. Dahil gusto mo lang tapusin ang gawain para makalaya ka na rin. Ang pariralang ito ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto kung saan ito ginamit. Sabi nila na may connection ito sa salitang bathala o Diyos. Pinapakita nito kung paano natin naalay ang ating problema sa kataas-taasan. Basahin maigi ang susunod na pangungusap. Tila handa kang tanggapin kung ano man ang kahihinatnan ng isang pagsusubok. Hayaan mo na ipakita ko sa inyo ang iba't ibang konteksto na kung saan ginagamit ang salitang or pariralang bahala na. Maaaring itong magpakita ng isang pagtatangka upang mawala ang anumang posibleng pag-aalala. Halimbawa, maaari mong isipin na isang sitwasyon kung saan ipinaubaya mo sa isang individual ang paglutas ng problema ang inihandog sa inyo. Ito ay maaaring pagtupad ng isang gawain at iba pa. Kumbaga, iba ang gagawa para sa inyo. Maaari naman gamitin ang bahala na o bahala ka upang magpahiwatig ng isang banta sa isang tao. Halimbawa, isipin mo isang sitwasyon kung saan binabalaan mo ang isang tao na sundin ang iyong payo dahil ang aksyon na kanyang gagawin ay maaaring humantong sa isang hindi kanais-nais na kahihinatnan. Ang pariralang ginagamit ay bahala ka, imbis na bahala na. Ito rin ay isang tanda ng pagsusuko sa kapalaran. Halimbawa, isipin mo nag-aaral ka, tapos naubos na ang oras, nasa stress ka na, ang dami mo na naiisip, masyado kang nag-aalala kung ano mangyayari bukas. Minsan, binibigkas mo na lang ang katagang bahala na. Sapat na yun sa pag-aalala. Tama na sa pag-aalala. Kung ano man mangyayari, mangyayari. Ginawa mo lang kaya mo. Maaari rin gamitin upang ipakita ang pagpapaubaya sa mga aksyon ng ibang tao o sa mga pangyayari na lumitaw dahil sa isang sitwasyon. Bahala na yan, bahala ka, o bahala siya ang maaari mong masabi. Halimbawa na lang, pinayukan mo ang kaibigan mo na sumakay ng MRT sa halip na EDSA carousel dahil mas mabilis at mas mura ang MRT. Ano man ang iyong payo, maya-maya sinabi niya sa iyo na sumakay pa rin siya ng EDSA carousel. Siyempre, hindi ka magiging pabor sa kanyang naging desisyon. Ngunit ano ang magagawa mo? Siya ang pumili, siya ang sumakay, hindi ikaw. Nung nalaman mo kanyang naging desisyon, maaari mo masabi sa kanya ay, bahala na yan, o bahala ka dyan, o bahala ka. Ang mga iyon ay ang iba't ibang kahulugan na maaaring nauugnay sa salitang sa pariralang bahala na. Lahat ng iyon ay pamilyar sa akin. Maaaring may mga ibang salita na hindi ko alam, ngunit ipapaubaya ko na lang yan sa inyo upang malaman kung saan pa pwede gamitin ang bahala na. Sa pangkalatan, ang pariralang bahala na ay parehong fatalistic at providential. Fatalistic sa isang kahulugan na ang tagapagsalita ng parirala ay nagnanais na ipaubaya ito sa kapalaran kung ano man hinaharap niya. Ngayon, ito ay nauugnay sa salitang providential dahil sa pamamagitan ng kapalaran sa konteksto Pilipino, ipinapaubaya mo na sa Diyos ang mga problema mo. Bali, ang Diyos ang bahala sa anumang maaaring sumunod. Mahalaga rin tandaan na ang pariralang ito ay maaaring gamitin sa negatibong o positibong paraan. Sa personal, ilalarawan ko ang pagkakaiba ng dalawa. Ang ganap na pagsuko o pagpapasakop sa takot ng hinaharap. Pagkatapos ay pagbigkas ng pariralang bahala na ay isang paggamit sa negatibong paraan. Samantalang ang pagbigkas ng parirala, ngunit tinutuloy mo yung pagtatrabaho
dahil hindi ka na natakot o hindi ka na masyadong nag-aalala sa hinaharap, ay isang paggamit sa positibong paraan. Sa layunin ng video na to, alam nyo ba na ang pariralang bahala na ay maaaring may ugnay sa pagtaas ng produktibidad? Ngunit ito ay mangyayari lamang at magsisimula sa ating mga isipan. Sa kolokyal, gagamitin ko ang pariralang ito upang ibod ang aking talakayan. Mind games. Nagsisimula ito sa loob natin. Alalahanin na ang pagbigkas ng bahala na ay maaaring ding magbigay sa ating ng lakas ng loob upang sumisip sa hindi alam dahil hindi na tayo natatakot dito. Hayaan niyo akong maging mas tiyak. Kadalasan, habang tayo ay nakuloob sa isang gawain, nahihirapan tayong makita ang tagumpay nito dahil labis tayo nag-aalala sa hinaharap. Masyado tayo nag-aalala kung ano pang posibleng mangyari. Tungkol saan ito? Ito ay nakadepende sa individual. Ito ay nag-iiba, ngunit ang ating reaction dito ay nagkakaparehas naman. Balik sa aking talakayan. Naalala niyo pa ba ang kondisyon? Paggamit ng parirala sa isang positibong paraan. Kung matutupad iyon, isusuko natin ang mga takot natin sa kapalaran o sa konteksto ng mga Pilipino na ma-religyoso, isinusuko natin ang mga takot natin sa Diyos. Sa positibong paraan, ang pagbigkas ng bahala na. Nawawala ang ating mga takot na ito na dati nating taglay. Sa halip na mawala ito, natututo tayong tiisin at huwag hayaan abalahin tayo nito. Ano ang mga kahihinatnan nito? Ito ay medyo halata. Kung wala ang takot na ito, ano ang pumipigil sa atin na hindi bumagal sa pagtupad ng gawain? Hindi mo maiiwasan na tapusin ang gawain. Maaari kang makapasok sa tinatawag nila na zone kung matupad ang sinabi ko kanina. Kung gumagawa ka ng isang grupo ng gawain o sunod-sunod na gawain, pagkatapos na ang sitwasyon na sinabi ko kanina ay nangyari, ikaw na ay naging nagproduktibo. Hindi ka masyadong nag-overthink o nagpapakomplikado sa mga simpleng bagay. Bahala na. Tama na ang pagbibigay diin o labis na pag-iisip tungkol sa mga bagay na hindi mo makontrol. Huwag kang makulong sa hinaharap. Kontrolin mo kung anong kaya mong kontrolin at ito ang kasalukuyan. Itatag ang iyong sarili sa kasalukuyan. Tandaan niyo na binanggit ko ang mind games. Kung nagpasya ka na magpasakop sa takot, anong maging kalabasan nito? Negative mindset, negative outputs. Nagsisimula ito sa loob natin. Bahala na. Hindi lamang ito ginagamit ng mga Pilipino kung sila ay susuko na. Napag-usapan ito kanina na sa tamang pag-iisip, sa positibong paraan, maaari itong maging isang kasangkapan upang maging mas produktibo. Isang side note lamang, ang bahala na isang refleksyon na nagpapakita kung kagaanong karehilyoso ang mga Pilipino. Pinapakita nito na naniniwala tayo na may mas mataas na nilalang sa kataas-taasan sa isang Diyos o pathala para sa ilan. Andiyan ang Diyos para alagaan tayo at mga problema natin na hindi natin kayang pangalangan sa ating mga sarili.